Guys, welcome back sa ating channel. Andito tayo sa kiosk ni Realme SM City Lipa para magbigay sa inyo guys ng update. Guys, tama-tama ang update natin ngayong July kasi meron sila dito mga naka-on sale. At syempre guys, yung mga naghahanap ng mga budget phone din. Guys, meron din sila ditong tablet. Yung mga naghahanap ng tablet, oh. O, diba? So guys, umpisahan na natin. At syempre, yung mga gamer dyan, andito ang kanilang mga GT series o yung mga GT7 nila. So, umpisa na natin ang ating latest update guys para tayo makarami ng update. O yan, sa mga naghahanap at nagpaplanong bumili ng phone. So, ito na guys, sa mga nagpaplano palang bumili ng phone dito kay Realme. Ayan, ito po yung mga i-update natin sa inyo. Ang kanila pong 14 Pro series, ang kanila pong GT7 at ang kanilang GT70, ang 14 5G, ito po. Yan guys, ito yung mga taga Bilis, so shout out sa mga taga Bilis, yan. Yes. Sa mga gusto mag-apply ng financing. Tapos andito guys ang kanilang tablet, oh, baka naghahanap po tayo ng tablet. Guys, ito ang kanilang Tech Life Pad Plus. So guys, ito medyo malaking screen ito ha. Tapos guys, ito bigyan ko kayo ng idea sa ano nito. Yung internal storage ito medyo malaki na. 256 na po yan. Tapos itong keyboard na nakikita natin guys, hindi pa to kasama. So yan po ay separate nating binibili. Mga 2,000 po ang presyo ng kanilang keyboard, Bluetooth keyboard. So yan, sa mga naghahanap po ng tablet, ang kanila pong Tech Life na Tech Life Plus, ito po ay 9,999. Tapos guys, ito pumunta na tayo sa kanilang mga cellphone. So yan, isa-isahin na po natin ang kanilang pong mga cellphone. Unahin po muna natin ang kanilang budget phone. Guys, ito unahin natin ang kanilang Realme 14 Pro 5G. Yan, bali guys, ito bali magkatabi dito yung ano yung dito sa kanilang list, ang kanila pong Realme 14 Pro Plus 5G. Wala lang po tayong sample o yung display. Itong hawak po natin, ito po yung kanilang Realme 14 Pro 5G. Yan guys, bigyan ko kayo dito ng specification bago tayo pumunta sa presyo guys nito. Ito po yung kulay niya. Ito po ay merong mga colors na pure white at saka yung sud gray. Yan. Guys, ito kung more on camera tayo, tama-tama sa inyo ang kanilang Realme 14 Pro 5G. Kasi guys, ito ginamitan po ito ng Sony camera. So Sony camera ang ginamit po dito. Ayan, naka Sony camera po yan. IMX882 sensor with optical image. Underwater po yan guys ha. Pwede po natin pantake ng photo to underwater. Yan. Tapos 2 megapixel po, meron siyang black and white camera. Yun po yung isang features niya. Then, siyempre, more sa camera tayo. Ito ay merong mga camera features na AI Ultra Clarity 2.0. Then, AI Eraser 2.0, AI Snap Mode. So, yun, pwede tayo mag-take ng photo kahit mabilis yung ating subject. Malinaw kuha natin dito. Then, yun nga po, yung kanyang underwater mode na kung saan pwede tayo mag-take ng photo at mag-live photo din. Yan. Front camera po nito is 16 megapixel po. Pagdating naman po sa processor, yan, ito po ay ginamitan ng MediaTek Dimensity 7300 Energy. Para po sa size ng screen, check po natin guys ha. Yung mga nagko-comment nga pala daw na binibitawan ko daw lagi. Yan, kasi nakakangalay din maghawak ng cellphone. Guys, ito para sa size ng screen. Ito po ay naka 6.7 inches. 77, naka full high definition plus display at naka OLED po yan. So napaka-vivid po ng display nito at napaka-smooth din. Kasi ito po ay merong 120 Hz po para sa kanyang refresh rate. At ito guys is naka 3D curve ha. So kung mapapansin nyo, manipis. Naka 3D curve. Tapos ito guys, ang maganda pa dito ha. Kung nalalaki na po kayo sa or nabibiting kayo sa 5,000 mAh battery, ito po ay merong 6,000 mAh battery. O, diba? At napakabilis na rin mag-charge kasi ito po ay merong 45 watts superbook charge. Yan. Para po sa RAM and ROM guys, ulitin natin 256
Yan, meron po siyang yan para po sa kanyang operating system guys. Ito ay ginamitan ng Realme UI 6.0 based on Android 15. At guys, ito maganda dito pagdating sa durability, IP66, 68 and 69. Kung saan guys, ito accidentally mahulog to sa lalim na 2.5 meters ay mabubuhay po yung phone natin, makakasurvive yan. Yan ang maganda sa kanya. At syempre guys, ito guys, naka military grade shock resistance po yan. O, di ba? Para po sa presyo guys, yan 26,256 po ay 21,999. Then kung tatanong naman po natin ang kanilang Realme 14 Pro Plus 5G, guys, yan naman po yan, oh. Same din pagdating sa camera, yung nga lang po ginamit na camera po doon sa kanilang 14 Pro Plus 5G ay mas mataas. Naka Sony IMX 50 megapixel po, 896 ang ginamit with optical image stabilization din. 50 MP po with 882 para sa kanyang 120 times super zoom camera. Then ang kanila naman pong front camera, ay sorry guys, meron din siyang 8 megapixel na wide angle Sony IMX 355 naman po ang ginamit. Siyempre yung kanilang AI features din, nandiyan yung AI Eraser 2.0, AI Snap Mode at Underwater Mode. So meron din siyang live photo. Then front camera po ng ating 14 Pro Plus 5G ay naka 32 megapixel na. At meron po siyang processor na Snapdragon 7S Generation 3 3.5G. Yan, naka 4 nanometer. Siyempre guys, ito para sa size ng screen, medyo malaki po ang yung actual po ng ating 14 Pro Plus 5G kasi ang size po ng screen niya ay naka 6.8 na at merong 1.5K na resolution at naka OLED na yan. 120Hz refresh rate din. Ang presyo po ng ating 14 Pro Plus 5G ay 27,999. Guys, yan po ay 512 na po ang ating 14 Pro Plus 5G. Tapos guys, dito naman tayo sa kanilang GT series. Yan guys, sa mga naghahanap po ng mga gaming phone, ito po yung pinaka-latest model po ni ni Realme. Ito guys, ang ating sample GT70. So wala po tayong hawak na GT7. So ito guys, guys, ito ang maganda sa kanila. Ito po yung mayroong mataas na Antutu bench score. Kung ikukumpara po natin sa lahat ng mga processor po, ito yung mayroong pinakamalaking Antutu bench score. Meron siyang 2,200,000 plus na Antutu score. Yan, GT7. Tapos pagdating naman po dito sa kanyang GT70, ang taas din po ng Antutu bench score nito. Naka 1,700,000. Yan, meron po siyang 1,780,000 plus Antutu score. Ayan. Guys, ito para sa update natin, bigyan ko kayo ng idea dito. Guys, unang-una dito yung battery, ang taas ng battery ng kanilang GT70. Meron siyang 7,000 mAh battery, parang tablet po ang battery nito. Pero maliit yung phone Pero naka 7,000 mAh battery. Tapos guys, ang maganda dito, naka 120 watts ultra charge po yan. Grabe, naka 120 watts po. In just 42 minutes po, ay mapupuno na po natin ang 7,000 mAh battery. Grabe, ganun siya kabilis mag-charge. Then guys, ito yung size nga pala ng screen ng kanilang GT70. Ito ay naka 6.8 inches. Naka full high definition plus display. At syempre guys, ito, tingnan nyo naman yung kanyang screen to body ratio. Napakanipis po ng bezel niyan. Kasi ito po ay merong 94.75 inches. Yung nga po, full high definition plus display. Yung screen to body ratio po nito. Guys, check natin ang camera kung gaano kalinaw. Yan, 50 megapixel po with optical image stabilization. Check po natin ang video. Napaka-smooth po ng video guys ito. Kasi ito pong si GT70 ay merong 4K resolution tapos naka 60 frames. So napaka-smooth talaga na mayroong mataas na resolution, di ba? Tapos hindi lang yan guys, pagdating sa front camera, 32 megapixel po ang camera nito. Yan po yung kanyang selfie camera. Ayan. At kung processor naman, ito pong si GT70 ay naka MediaTek Dimensity 8400 Max flagship chipset ang ginamit. Para po sa variant nito guys, naka 12GB RAM, 256GB ang internal storage.
Ayan, ulitin po natin, 120 watts at naka 7,000 mAh battery. Yan po, Realme UI 6.0. Ito po ay naka dust and water resistance din, IP69. Pagdating sa durability. Presyo po ng ating GT70, 29,999. Tapos guys, ito next naman natin ipapakita sa inyo ang kanilang GT7. Pagdating naman po sa design guys, ay halos same naman. Halos same po yung dalawa. O, tingnan nyo lang po yung camera. So dito sila nagkaiba sa bilog eh. Yan, yung bilog na yan. Ayun. Pero same size po nung ng screen, yan, ng body. Ito guys, dito naman tayo sa kanilang Realme GT7. Itong hawak po natin guys, yung kanilang dummy phone. So papakita ko lang po sa inyo yung design. Pero wala tayong hawak na live unit. So parang ganito na rin po yan, GT70. Ito guys, pagdating sa specification po ng ating GT7. Yan, para may idea po tayo guys Unahin po natin ang processor nito guys. Napakaganda po ng processor na ginamit dito. Naka MediaTek Dimensity 9400E 5G processor. Then ito nga po yung mayroong pinakamataas na Antutu bench score sa mga processor Kasi ito po ay mayroong 2,200,000 plus na Antutu score at may malaking battery din po to, 7,000 mAh massive battery. Laki ng battery. Hindi talaga ako makaget over guys sa battery. Sobrang laki. Then pagdating sa charging, naka 120 watts. So bagay lang yung dalawa. Ayan, in just 45 minutes ay mapupuno natin ang 7,000 mAh battery. Yan. Then ito guys, ang maganda dito, yan sa mga naglalaro dyan, ito po ay ginamitan po, yung design po nito, yung naka-iSense sa graphene design. Tapos ang maganda po dito, yung may cooling system po yan, 7,000. Ayan, 7,700 millimeter ba yan tawag dyan? Ayan. Tapos naka-signal catcher chip po yan. At meron po yung Rainland High Network Performance Certified. Yan. Tama guys, ito pang AI Travel Snap Camera. Kasi ito guys ay tama-tama sa travel kung magpipicture tayo habang tumatakbo sa sasakyan. Makukuha na natin ng malinaw ang ating mga subject. Yan. Naka 4K Dolby Atmos. Yan. Naka Dolby Vision. Yan. Rear camera pagdating sa video. Ginamitan po yan ng yan nga po, Dolby Vision. Ang kanyang rear camera tapos naka 4K at 60 frame. So napaka-smooth. Ang front camera ganun din. Then pagdating po sa display guys, itong si GT7, ito ay naka AMOLED display po yan. So meron siyang 120 Hz na refresh rate pagdating sa screen. At meron siyang 6,000 nits brightness display. Yan. 360 Hz naman pagdating sa touch sampling rate niya. Yan, para po sa presyo ng ating GT7, 37,999. So, 37,999. Tapos guys, ito, lipat naman tayo sa kanilang 14. Para naman po sa kanilang Realme 14. Ito guys, baka naghahanap po tayo ng Realme 14. Then guys, ito naman ang kanilang Realme 14 5G. Ito po guys, para sa latest update natin dito sa model na to. Yan, ito guys, sa pagdating sa processor, ito pong si 14 5G ay naka Snapdragon 6 Generation 4. At meron guys itong score na 760,000 mAh na Antutu score. Yan. Meron din po itong GT Boost para sa kanyang AI Ultra Touch Control, Vapor Chamber cooling system. Yan, sa mga gamer. At syempre guys, may malaking battery din, 6,000 mAh massive battery. Para po sa size ng screen, ito pong si GT14 5G ay naka 6.67 inches, naka full high definition plus display. At napakabibid na rin po ng display nito. Kasi naka AMOLED display po ito. At very ano po yun, smooth. Kasi ito po ay naka 120 Hz na rin po yung kanyang display. Then touch sampling rate po nito is naka 1,500 Hz. 2,000 nits naman po para sa kanyang peak brightness. So maliwanag po yan. Then kung more on camera tayo guys, 50 megapixel po. Check natin ang kanyang 50 megapixel na camera. So meron siyang 50 megapixel na main camera.
At sa front camera naman, 16 megapixel. So, check natin. 16 MP naman po to guys. Yan. Then, syempre, ito ay meron na rin mga AI Eraser 2.0 kung saan pwede tayo mag-erase ng mga unwanted subject. Tapos, AI Clear Face at syempre, pagdating sa operating system, si 14 5G po ay naka-Android 15. Para po sa presyo guys ng ating Realme 14 5G, ito po ay naka 26 GB RAM 256, 17,999. Tapos guys, ito lipat naman tayo sa kanilang yung mga discounted. So ano ba yung mga discounted dito kay Realme? Guys, andito ang kanilang yung kanilang 13. So yung kanilang 13 Pro Plus 5G po discounted na. Kaya guys, kung naghahanap po tayo ng 13 Pro Plus 5G, ito na po yung latest price update natin. Guys, ito check muna natin ang design. Ito yung naka-curve. Yan, ito po para sa size ng screen. Check po natin ang display nito guys. Yan. Ito po ay naka 6.7 inches din. Curved display, naka 120 Hz po. Pagdating po sa kanyang screen to body ratio ay naka 93% po yan, 93.2% screen to body ratio po. Naka curved vision display. Ang tawag po dyan guys is curved vision display. Check po natin. Then guys, ito pagdating dito sa kanyang camera, guys, maganda dito sa kanilang 13 Pro Plus 5G. Ito po yung merong 50 megapixel na 3 times night scope na naka Sony LYT-701 ang ginamit sa camera nito. Ayan, check po natin ang camera. Meron na rin siyang wide angle, meron siyang 0.6. Tapos guys, pagdating sa processor, itong si Realme 13 Pro Plus 5G ay naka Qualcomm Snapdragon 7S Generation 2 ang ginamit. Yan, IP65 pagdating sa durability. Yan, dust and water resistance na po yan. At kung battery naman, ito po ay merong 5,200 mAh battery. Yan, para po sa RAM and ROM, ang presyo po guys nito, yan, discounted na. Unahin po natin ang kanyang 12 GB RAM 256 GB. Dati pong 29,999 o 28,999. Ngayon po ay 26,999. At ang 512 naman pong variant nito, dating 31,999. Ngayon po ay 29,999. Yan guys ang ating latest update sa kanilang 13 Pro Plus 5G. Discounted na. Then ang kanila naman pong 13 5G. Guys, ito ang kanilang 13 5G Yan. Ito pong variant na hawak natin is naka 26 GB RAM, 256 GB. Pagdating sa processor, ginamitan po ito ng MediaTek Dimensity 6300. Naka GT mode din po yan sa mga mahilig maglaro. Yan, AI Boost 2.0 ang ginamit. At syempre guys, meron na rin siyang vapor chamber cooling system. Yan, 2,249. At pagdating sa charging po nito, guys, ito ay mabilis na mag-charge kasi naka 45 watts superbook charge na din with 5,000 mAh battery. Size ng screen, very handy guys. Ito ay naka 6.7 inches, full high definition plus display at naka LCD na rin. 120 Hz po ang refresh rate. At ang maganda guys dito, pagdating sa speaker, ito po ay naka high resolution dual stereo speakers na rin. Camera, check natin, naka 50 megapixel po ang camera nito. Yan, with optical image stabilization na rin. At 16 megapixel naman po ang front camera. Check natin ang front camera. 16 MP. Then, kung Android naman, syempre yung version po ng Android nito is Android 15 na, Android 14. So, Realme UI 5.0 based on Android 14. Yan. Syempre, pagdating po sa dust and water resistance na rin, pagdating sa durability, IP64 na po yan. So, para po sa presyo guys, 16,999. Realme 13 5G.
Tapos guys, ito na, punta na tayo sa kanilang C-Series. So, andito ang kanilang C75 at ang kanilang C75X. Ito guys, unahin natin ang kanilang C75. So, yung mga budget natin na mga 10,000 o 11,000, tama-tama sa inyo ang kanilang C-Series. Yan, unahin natin ang C75. Guys, ito maganda dito kay C75. Ito po yung merong matibay. So, kung naghahanap tayo ng matibay, ito pambagsakan po talaga to. Ito po yung meron tinatawag na all-around waterproof. Naka IP66, 68, and 69. Tapos may malaking battery, 6,000 mAh battery. Or yung massive battery. At meron pong 4-year long lasting durability. Then guys, itong C75, ito po pagdating sa screen size, naka 6.7 inches, ang full definition plus display, at naka 90 Hz po yung kanyang refresh rate. MediaTek Helio G92 Max ang ginamit po ditong processor. At syempre, pagdating sa camera, check po natin. Ito po ay merong 50 megapixel na camera plus flicker. Yan. 8MP naman po ang front nito. Kung operating system naman guys, ito ay naka Android 14. So guys, ang maganda dito, yung volume nito guys, ang laki ng volume nito, hanggang 400% to. Yung max volume po nito, ultra boom speakers. So guys, ito meron po yung sonic wave water ejection. Just in case mahulog po yan sa tubig, lalabas po niya yung dito, yung tubig. Meron po siyang sonic wave ultra boom. Meron siyang sonic wave water ejection. O yan. Rainwater smart touch na rin. Kahit basa pong screen, ay gagana po ang screen yan. Magpa-function ng ating mga touch. Maganda na yung charging time ito. Ito kasi 67 watts. Syempre, para sa presyo guys, makakalimutan natin. C75, ito po ay 24 GB, 256, 10,999. At ang kanila naman pong C75X. At hindi lang yan guys ito yung huling lumabas po na version po ng C75. Ang kanila pong C75X, kung naghahanap po tayo ng below 10,000, tama-tama sa inyo itong bagong labas nila. Kasi ito guys is 7,999 lang to. Ito po ay merong 5,600 mAh massive battery, naka 45 watts, superbook charge, RAM and ROM, naka 24 GB RAM, 128 po internal storage. Size ng screen, naka 6.7 inches. High definition plus LCD, 120 Hz na rin po ang kanyang screen refresh rate. Pagdating sa processor, ginamitan po ito ng MediaTek Helio G81 Ultra. At pagdating sa camera, meron po siyang 50 megapixel po na flicker rear camera at 5MP front camera. May malakas na volume kasi guys, ito ay merong 400% volume mode. At Android 15 ang kanyang operating system. So guys, accidentally mahulog dito sa tubig, meron po itong tinatawag din na sonic wave water ejection. So pwede niyong ilabas yung mga tubig na papasok dito sa mga speakers. Rainwater smart touch din, kahit basa, gagana ang screen. At syempre, meron din siyang underwater mode. AI clear face pagdating sa camera. Yan, para sa presyo guys, ito 7,999. C75X. At syempre guys, ang uli sa ating listahan, ang kanilang Realme C71. So guys, tama-tama ito sa mga naghahanap ng budget phone o yung mga extra phone na kailangan natin, tama-tama sa inyo ang kanilang bagong release na C71. Ito po yung merong 1 hour charge lang, ay meron na tayong 2 day of use. So meron tayong 2 days of usage dito kasi matipid sa battery. Yan, unang-una guys, sa kanilang Realme C71, meron po itong dalawang variants. Isang 12 GB RAM, 128, 18 GB RAM, 128, at isa po ay 12 GB RAM, 64 GB. Yan, guys, battery nito, 6,300 mAh battery. Naka 45 watts ang fast charging nito. Guys, so check natin ang design nito. Ito po yung mayroong light feather design. So, naka 7.79mm ang nipis ito. Slim body. So, ito po yung design niya, light feather design sa likod. Then, ito guys is matibay din. Military grade shock resistance po yan.
Naka-armor shell protection. Siyempre, pagdating sa daily water resistance po yan. So, mabasa po yan. So, meron din po itong sonic wave water ejection. At siyempre, signal hunter antenna po. So, malakas po ang signal nito. Then, ito po guys ay merong 120 Hz po, eye comfort display. Meron kami 499 na. Meron na rin po siyang always on display. At syempre, pagdating sa processor, ito po ay naka-Unisoc T7250. Tapos ito, latest po namin. Ayan, para po sa RAM and ROM, 12 GB RAM, 128. Ang presyo po noon ay 6,499. At ang 12 GB RAM 64 po ay 4,999. So yan guys ang ating pinaka-latest update dito kay Realme. Ngayong July 2025. Meron